Akla nga ba ang Pangulo ng Pilipinas? And masama ba ito sa ating sa kalagayan ng bansa natin na pamumunuan tayo ng isang bading? Oh, well, Marcos Jr., kung bading ka, ako ang unang magtatanggol sa'yo kasi kauri mo ko kung sakasakali man. But, ito lang ba ang ano ang mas nakakarimarim, ang akla ang pangulo or magnanakaw at adik ang pangulo? O i-comment mo na agad sa comment section yan, ano? So, kasi nga grabe daw ang twist ngayon eh. Mamaya natin pag-uusapan kung ano yung twist. Pero ito nga po, no, malinaw na yung post ng kasarian ni Yui. Actually, tinatanggi naman ni Auntie Claire. Siyempre si Auntie Claire ang tagapagtanggol, di ba? Well, statement na dyan nung nakaraan eh. Claire Castro, iginiit na paninira lang ang chismis na akla ang Pangulo. Paninira lang yan. Chismis lang yan. Hindi akla ang Pangulo. Nard. Ipinapakalat ang mga chismis laban kina Pangulong Marcos Jr. or First Lady Liza upang sirain ang kanilang karakter at integridad. Wala na nga silang integridad, Auntie Claire. Naintindihan mo ba ang integridad? Ito yung gumagawa ka ng kabutihan kahit walang nakatingin sa'yo, kahit walang CCTV, kahit walang mga hidden camera, kahit mag-isa ka lang sa isang lugar, gumagawa ka ng tama. Okay, hindi malikot ang kamay mo, ganyan, no? O hindi ka naninira ng pag-aari ng iba, hindi ka gumagawa ng illegal at krimen, hindi ka nagbibisyo, all of those build your integrity, di ba? Wala na integridad si Yui. Ewan ko kung ba't nagbubulag-bulagan ka, Auntie Claire. Grabe, ano? Oh, ayan nga, tahasang iginiit ng Malacanang na paninira lamang ang... paano yan? Naghamon si Dean Chase. Kung hindi totoo, sabi ni Dean Chase, di ba? Na-vlog natin yan kanina. Kung hindi nyo napanood, balikan nyo na lang yung mga recorded vlogs natin. Sabi niya, kung talagang hindi totoo ang aming ipinapakalat na nagpa-total sa duet yung isang yan sa halagang 2.3 million plus another 900,000, may kasama pa silang isang lalaki, di umano. So, si Papshi, si Mamshi, si Mr. Tubig, at saka isa pang lalaki na mas mura ang bayad. Ano mas mura? Halos 1 million yun. Grabe naman. Sabi ko nga, baka Bulawan ang gumugawa, no? Sa buto sa laki. Baka Bulawan eh. Ano ba yung Bulawan, mga kababayan? Baka Bulawan ang nagagawas sa iyang banana, wala. No? Ganun siya kamahal. Ganun ka-expensive ang kanyang, ang kanyang kargada. Paninira lang daw ang kumakalat na chismis na bakla umano. Pangit pakinggan, mga ate. I mean, okay, bago natin tuloy-tuloy na basahin. Kung sa ordinaryong tao, for sure pangit ang tingin nyo kapag ka ang Pangulo ay akla. Right? Ibig sabihin, kapintasan yun sa kanyang pagkatao eh. Right? Hindi pwedeng akla, kailangan totoong lalaki. So, pwede rin nating sabihin na hindi pwedeng tomboy, kailangan totoong babae. Halimbawa, maging katulad ni Gloria, no? Gloria Macapagal, Cory Aquino, hindi pwedeng tomboy sila, kailangan totoo silang girl. Ganun ba yun? Kasi mga atit kuya, wala namang problema kung nabibilang sa third gender or mga akla at mga tomboy ang magiging leader ng Pilipinas. Kasi hindi nagmamatter ang kasarian eh. Ang nagmamatter performance. Plus integrity, Auntie Claire, kung meron man. Okay. Kasi hodang, di ba? Kasi hodang ikaw ay disabled. Halimbawa, bulag ka. Pero, ang puso mo mabuti. Gusto mo mapag-igi ang Pilipinas. Right? Gagawan mo ng paraan na kahit hindi mo nakikita ang performance ng iyong mga miyembro ng gabinete, ay, di ba? Aalamin mo. Gagawan mo ng paraan na malaman kung paano sila mag-perform kahit bulag ka. Or maybe pipi ka. Right? Wala kang tawag dyan, kakayahang kahit na magsona ka, biro mo magsosona ka, State of the Nation ka, magsasalita ka in front of everyone, no, ihahayag mo ang sitwasyon ng Pilipinas, tapos pipi ka, right? Paano gagawin yon? Maybe magsa-sign language ka or maybe mag-hire ka ng spokesperson. Walang problema eh kung may depekto ka man. Basta't mabuti kang leader. Kaso mo,
Anong klaseng akla si Ngiwi? Akla lang ba siya na pumapatol sa lalaki? Or akla siya na gumagastos ng limpak-limpak para maano siya, matumbong ba ang tawag siya? Para buliin siya. Plus, bukod sa limpak-limpak na gastos, ano ang involved sa kanilang sausage party? May involved ba na droga? Yun kasi ang sabi ni Dean Chase. Ngayon sinasabi mo, Auntie Claire, na chismis lang, hinahamon kayo ni Dean Chase. Ang sabi niya, magpa-hair follicle test yung mag-asawang yan kasama ng kanyang pamilya. Okay? And then kung magiging negative ang result, ibibigay namin sa inyo ang hawak naming ebidensya. You can burn it, 'di ba? To the ground for all we care, something. Sunugin nyo, ipagiling nyo para wala ng evidence na yan ay pokla, na yan ay nyodik. Uuwi kami ng Pilipinas, isasama ko si Mr. T, yung lalaking binayaran di umano ng 2.3 million. O ano pa sabi? Ipakulong nyo kami or ipapatay nyo pa kami. Go! O Auntie Claire, imig ka. Ano? Ano isasagot nyo kay Dean Chase? Paninira lang pala at chismis kapag hindi raw, Auntie Claire, pag hindi raw kayo sumunod sa sinabi ni Dean Chase or sa kondisyon ni Dean Chase na magpa-drug test ang mag-asawang yan, ilalabas nila ASAP as soon as possible ang mga hawak nilang evidence. Kasi gigil na gigil si Dean Chase kanina, di ba? Pinagbumukha mo kaming sinungaling, ha? Wait, kung ayaw niyong ilabas namin to ASAP, magpa-drug test kayo. Yun ang sabi. Kasi hindi lang, sabi ko nga, walang problema kung pokla ito kahit na magpabembang siya ng isang dosenang beses or sa isang dosenang PSG, kasi sabi ni Dean Chase, ginagawa na rin daw, ano ba yan? Diyan na rin daw sila sa palasyo ng Kamangyang nag-orgy. Or baka ginagawa na nga rin pot session ang palasyo. Right? Walang pakialam, walang problema rather. Walang problema kung nagpapasumbong si Ngiwi at kahit sabay pa sila ni Ma'am Shi, kung yun talaga yung trip nila. Ang problema ay kung pera ng Pilipinas ang ginagamit nila sa kanilang kate. Alright? At baka hindi lang sumbong at pokelya ang Makati or baka ang nguso ni Ngiwi nangangatiring sumubo. Kasi sabi ni Dean Chase kanina chumuchupa daw. Lumulolipap daw. Ba't ka lumulolipap kung lalaki ka? Ayaw pa nga raw tantanan, ginagalit pa raw yung, di ba, sabi ni Chase, ginagalit 4 na beses na nga raw iniskarban, tapos magdadrama pa raw na, I can't take it, it's too big. Nakapagpalabas na ng ginto ba? Nakapagpa-iskarba na nga lang. Nakapagpa-iskarba na nga ng 4 na beses, ayaw pa raw tantanan, ginabati pa kuno niya ang itlog, baga. Or, ginabati ba ang itlog? Bakit scramble ba yun? Okay, ito daw ang twist mga kababayan. No? Hindi lang, kasi alam niyo ako tatanungin niyo, plot twist talaga Merong may asawa, may anak, ang gagwapo, buo yung pamilya. Sinuportahan ko kasi si Ngiwi, di ba? Dahil nga sa unit team, kasama niya si VP Sara. So, tapos kilig-kilig pa ang karamihan noon, kahit na pareho namang married si VP Sara at si Ngiwi, di ba? May asawa naman si Ngiwi, gwapo rin ang asawa ni VP Sara. Nung sila ay nag-tandem for unit team in 2022, ay ang tingin sa kanila, hindi lang magkapatid para silang magjowa, di ba? Pero mo pula at green nagsama, parang Pasko ang datingan, no? Very holiday seasons ang kulay ng unit team, green and red. Tapos si Ngiwi naman, hindi naman sobrang mature kung tingnan kasi nga baby face, baby M. So parang nga silang magjowa ni VP Sara noon kung titingnan. No, marami rin ang kinikilig noon
So, hindi mo iisipin na pokla si Ngewi. Ay kaso mo ito lumabas si Dean Chase, lumabas si Mr. Tubig, revealing na nagpapa-juntotel sa Juwetels di umano si Papshi. Leader ka ng Pilipinas, nagsisiga-sigaan ka, feeling matso, nagsalot-salot ka pang gano'n, pokla ka, no wonder nag-back out yung isang mataas na general, mataas na colonel or miyembro ng AFP. Was it AFP? Oh, si si Colonel Munggaw bumitiw sa pwesto or bumitiw sa suporta. Hindi ko kayang suportahan yung isang yan. Nutil eh. Oh, anyway, ito ang plot twist pang malala, mga tatkuya. Which is, yeah, I would have to agree. Grabe daw yung twist. Binitay ni President Marcos Sr. sa pamamagitan ng firing squad si Doraga Lorda Limseng o Incheck at ipinalabas pa sa TV. Oh. So, kahit papaano raw, noong panahon ng tatay ni Ngiwi, kapag ka ikaw ay nalaman na guilty of involvement sa droga, gurgur. Right? So, para hindi pa marisan. Limseng, parang inchik eh. So, siguro, nung panahon ng tatay ni Ngiwi, hindi baha ang droga. Paanong si Ngiwi ay allegedly bata pa, ay bumubuntot na daw sa Rolling Stones ba yun, na banda? At taga-supply pa raw ng bulto-bultong kokaina. Baka nga hindi lang yan bumubuntot dun sa idolo niyang banda para mag-supply ng kokaina, baka nagpapa-John Totals din yan sa Lubay. Eh syempre banda yun, no? Rakista pa naman, feeling rakista pa naman si Ngiwi, di ba? Baka hindi lang niya idolo sa banda yon at tapos sinusuplayan niya ng kilo-kilong pulveron, baka binibembang din siya ng mga yon. What do you think? Kasi syempre, no, si Ngiwi kahit papaano, si Ngiwi pag tumambay to sa Middle East, di ba? Pag tumambay dito sa gitnang silangan, yes. Mabibembang ito nung kabataan niya kasi hindi man hairy si Ngiwi, di ba? Makinis naman si Ngiwi nung kabataan. Feminine ang dating ni Ngiwi eh. Mahaba pa ang buhok. Yung buhok niya, di ba? Hindi siya mukhang lalaki. Mabibembang ito ng mga Arabo. Anyway, pero ngayong presidente na ang anak niyang si BBM, inaakusahan naman si BBM sa publiko na gumagamit ng drugay ng sarili niyang kapatid na si Senator Aimee. How ironic indeed. Kapatid mo na may sabi na bata pa kayo, ikaw ay lulong na. Grabe ang twist. Biro mo tatay mo, kamay na bakal noon, kahit paano, no? Kahit na naakusahan na magnanakaw, kurakot, at least, bitay, nung nalaman niyang may Doraga Lorda. Bitay. O di, hindi bumaha ang drugay noon. Ngayon kay Ngiwi, bahang-baha ang drugay dyan sa Pilipinas, hindi lang tubig. Hindi lang ulan, tubig ulan ang bumabaha. Drugay din. Kasi nga, lampa, wala siyang, hindi siya mahigpit. Sabi niya, itutuloy niya na si Bulan ni PRRT. Hindi naman. Ano itutuloy mo? Wala kayo tinuloy, Ngiwi. Ang sabi mo, walang mamamatay sa iyong campaign against illegal drugay. Walang matitigok. Nagpiesta tuloy ang mga involved sa drugay. Walang mamamatay? Bongga! Go push! Dermatology. Ano na yung update dun sa Toneto nila dang Tiabo na naharang sa Alitagtag, Batangas? Mga ating na. Tsaka dyan sa Pilipinas, palutang-lutang, may mga nakukuhang bulto-bultong kokaina, Tiabo, palutang-lutang sa dagat. Baka nga delivery yun or maybe sumablay na delivery or something, naunsyami, na tawag doon, na harang or whatever, kaya nilaglag na lang sa dagat. Nakakaloka. Ano sabi din eh? Umani ng reaksyon online ang pahayag ni former PACC Chair Greco Bellica matapos iugnay ang publikong usapin ng paggamit ng drugay sa pamilyang Marcos sa isang kabanata ng kasaysayan noong martial law. Binitay nga raw ni Senior, no? Yung Limseng. Oo, ngayon, si Ngiwi naman ay gumagamit. Kung kayo halimbawa, sa tingin niyo mga ate at kuya, ano kaya ang nararamdaman ngayon ni Senior
proud ba siya na ang kanyang junior ay ganito ang performance? Kung siya noon ay totoong mahigpit sa ipinagbabawal na gamot. At yun yung parang, di ba, naging isa sa matinong legacy niya kung meron man, na sa panahon niya, wala, gorgor, bitay, pagka-involved ka dyan. Ayaw kung bumaha ang drugay sa Pilipinas, hindi pwede. Masisira ang bansa ko. Ay, kay ngiwi, baha na nga ang drugay, abay consumer pa di umano. Baka nga hindi consumer, baka involved pa to sa ano sa kalakaran. Right? Oh, plot twist na bonggang-bongga indeed. May mga nagsasabing iniutos na i-broadcast sa telebisyon ang pagbitay, bahagi ng pagpapakitang seryosang estado laban sa drugay noong panahong yon. Oh, itinuturing itong high profile. Talaga, si Lim Seng, ayun nga, si Lim Seng ay isang Chinese businessman na nahatulan sa drugay trafficking at binitay sa pamamagitan ng firing squad noong 1973 sa panahon ng martial law. So 1972 yung declaration ng martial law, 73 bitay. Ay, kasi nagsisimula pa lang siguro ang martial law nung papakitang gilas. But still, itinuturing itong high-profile public execution na ginamit bilang deterrent or pagpigil at mensahe ng rehimen laban sa droga. Ang sabi ni Sisa Virus, ang parusang kamatayan daw. Kontrang-kontra si Sisa sa... Bakit kaya kontrang-kontra si Sisa sa parusang kamatayan, mga ating? Hindi yan deterrent to crime. Bakit? Marami kang crime? Hindi yan kayang pigilin ang pagbaha ng krimen, yung bitay-bitay. Against ako dyan, labag yan sa sa kautusan sa turo ng simbahang Katolika. Yes. Ang problema mo, Sisa, hindi lang naman Catholic ang religion sa Pilipinas. Fine, dominated by Catholics ang Pilipinas, pero may iba pang relihiyon. May Islam, may Muslim na I think okay ang gorgor, no? Kasi ganyan ang Islam Pagka nakapag-commit ka nga ng, well, shoutout sa mga kababayan nating Muslim, pag nakapag-commit ka ng krimen, ang parusa sa'yo dapat bitay. Lalo na kung ikay nangangalunya, nakikiapid, dapat batuhin ka hanggang sa ikay matigok. Right? Kung ikay nagnakaw, putol kamay. Kung ayaw pang tubigin na pagnakaw, putol braso. Pag ikaw ay nakagurgur, pugot. Right? Buhay ang hiningi, buhay ang kapalit. So dapat kapag gumawa ng heinous na krimen or malalang krimen, dapat ang parusa bitay. Para hindi pa marisan. Ano sinasabi mo hindi deterrent sa krimen? Ayun nga, Sisa, isa lang ang binitay panahon ng tatay ni Ngiwi. Don't you know the Philippine history already? Ever, brother? May binitay. Hindi na pinamarisan sa takot. Mga alat kuya, agree ba kayo? Kung may politiko at halimbawa ang parusa sa magnanakaw na politiko, say for example, 1 milyon lang ang nanakaw, gurgur agad or parusang kamatayan. Kung may isa kayang politiko na mabitay, you think hindi mababawasan ang korupsyon? Halagang 1 milyon lang. Aba, ay teka muna. Kung 2 milyon pataas, chap-chapin ka na. Giniling na dapat ang labas mo. Miro mo yung pagbitay pala dito sa Lim Seng, naka-televise. May napanood akong ganyan. Panahon ba ni Erap yun? May binitay nun Halos-hos? Sino yung halos-hos? Halos-hos ba yun? May binitay noon. Echegaray? May ganun, di ba? Tingnan nga natin kung sino binitay nun. Teka lang ha. Si Echegaray nga, tama mga kababayan. Shout out sa mga above 50s na nating kababayan or at least sa mga aware. Ayun noong 1993, may Echegaray. Okay, nang bembang siya, kaya tinusok siya ng pampatigok, lethal kinemilatik noong 1999. May isa pa, Eduardo Agbayani, talaga? Ato yung Mayor Sanchez.
Right? Yung para siyang baliw na magulo yung hair niya. Tama? Nanggahasa at gumurgor, tumegi. Oh, bakit ito inalis mga kababayan? Alam nyo, ang pautot kasi lagi ng mga politiko, hindi naman deterrent sa crime yan, kasalanan sa Diyos ang gumurgor. Hindi tayo, ang buhay natin ay bigay ng nasa itaas, ang nasa itaas lang ang maaaring bumawi ng ating buhay. Hindi, naging lampa ang Pilipinas. The same thing mga kababayan, kung paano ngayon, ito sina Echegaray. Pakita ko lang. Yan si Echegaray. Familiar nga sa akin yung sino pa nga yung isa? Sanchez, no? Yung sinasabi kong parang baliw. Ay, Itay, di ba? Buhay pa ba to? Parang buhay pa naman si Sanchez. Ano siya? Teka lang. Baka buhay pa Itay, ha? Hindi, namatay na siya sa kulungan? Namatay lang sa kulungan? Nagbagong buhay? Hindi siya binitay, mga kababayan. Baka habang buhay lang yung parusa. Kasi nakita daw siya natigok na sa kulungan. Talaga? Ganon? Yun si Sanchez, may picture pa na parang involved pa nga siya di umano sa kalakaran ng Durgay nung panahon ni Ngoy or something. Ito naka-orange. Pero parang habang buhay yung pagkaka-preso niya. Ano to, kliyente ito ni Panelo? Anyway, yan nga yung Sanchez. Pero ang tanda ko si Echegaray, tama ba? Natigok lang. Baka nakitang namatay sa selda. Okay. So, what a plot twist indeed. Dapat itong mga guilty of paggamit ng drugay, guilty of corruption, bitay. Pero paano maipupush ang parusang bitay or ma-reinstate kung guilty ang karamihan sa mga buwaya sa lower house, mga kongresista? Haharangin din ng mga senador kasi ang pautot agad ni Sisa, ako hindi naman nakakapigil ng krimen yan. Hindi naman takot ang mga kriminal dyan. Kasalanan pa yan sa Diyos. Ang Diyos mo, Sisa, ay hindi namin Diyos at hindi Diyos ng mga Muslim at ng kusino pa. May mga Pilipinong atheist. Okay? Iba-iba ang relihiyon. Hindi nasusunod ang relihiyon sa Pilipinas. Walang pakialam ang relihiyon sa Pilipinas pagdating sa paggagawa ng batas. Kaya may separation of church and state. Ngayon, paano pa yun aakyat sa opisina ni Ngiwi? Kung si Ngiwi mismo ay, for sure, you think pipirmahan ni Ngiwi ang parusang bitay? Paano kung siya ang tatamaan? Pa-comment niya po sa comment section at pakipanood ang susunod na video.